Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Yes! mga bro. Welcome po. Maraming salamat po muli. Sinamahan nyo kami sa another episode ng Usapang Tinapay. Yes. Amen. Ang ating pong ipinagdiriwang ngayon ay ang ikalabing-pitong linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong tema ay ang World Day of Grandparents and the Elderly. Yes. Brother Jack. Yun mga kapatid. No? So, sa araw na to, sa podcast natin ito, meron po tayo o meron po kaming guest na makakasama ngayong gabing ito. So, actually, itong guest po namin, isa po siyang pare. Wow. So, isang kaibigan namin pare na nagsiserve po siya sa Padre Pio. So, mamaya po siya na lang po yung magpapakilala. So, di ko na mapatagilin. Tawagin ko na po si Father Jerome Salvador. Yes! Amen! Amen! Hello, Brother! Father. Hello po! Welcome pa, Father! Pogi ni Father, no? Buti na lang ang guest natin. Oo. Kung pwede mo, Mother, magpakilala po kayo sa ating So, hello po. I am Father Jerome Salvador, Assistant Rector ng St. Padre Pio Rectory sa Manggahan, General Trias. Sa kasalukuyan, ako rin po ay Servant General ng isang itinatayong religious community, Society of St. Willibrord. Societa Sancti Willibrord. So, siyempre, huwag na natin patagalin to. Amen. Ang ating pong unang pagbasa ay babasahin ko ng ating kapatid na si Gerald. Okay. So mga kapatid, ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Genesis. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyong lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo yun? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po kung hindi nyo idaramay ang mabubuti, hindi nyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masasama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa yun, makatarungan ng hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Umanhin po ninyo ang aking kapalastangan, bikan Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat isang hamak na tao lamang ako. Kung wala pong 50 at 40 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin po ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli sa Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako, kung 30 lamang ang mabubuting tao doon, wawasakin ba ninyo? Sagot niya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi ni Abraham, mangangahas po ulit ako, kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin yung lungsod alang-alang sa 20 iyon. Nagtanong si Abraham sa huling pagkakataon, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao doon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon. Sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun mga brothers, no, Father, no? Father, dito sa unang pagbasa na binasa ko sa Genesis, ano po yung interpretation, message, or ano po yung dating para sa inyo itong binasa ko po? Okay, so maganda mahimay din natin yung unang pagbasa, no? Sa pinakauna, nabanggit dito yung kaso ng Sodom at Gomora. So, itong lugar na ito ay naparusahan. Oo. So, technically,
sila ay na-wash out. Yes. Nagkaroon ng delubyo. Okay? So nabura itong mga tao ng Sodom at Gomorrah. Ngayon, ang tinatanong ni Abraham, kung halimbawa sa isang lugar meron righteous, no? Pero ilan na lang sila, mas laganap yung masama. Lilipulin nyo rin ba yung mga tao na yon? Oo, sabi niya. O isa-save alang-alang doon sa mga righteous? So, pag tinignan natin, dito papasok yung teaching ng simbahan na God is merciful. Maawain ng Diyos. Amen. Oo. Pero, He's also just. Dahil yung mga tao ng Sodom at Gomorrah ay lumabag na talaga lahat sa kautusan, hindi na sila nagkaroon ng pagbabago sa kabila ng ilang paulit-ulit na panawagan ng Diyos ng pagbabago, ay sila ay nalipol. Ngunit, kung mayroong nagnanais na talikdan yung kanilang mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, lumapit sa Diyos, God, being merciful, yayakapin niya lang itong mga taong ito. Amen. So, binibigyan pa rin ng Diyos ng pagkakataon na magbago yung tao. Okay? Matanggap yung biyaya na ibinibigay niya. Yes. Pero nasa tao na lamang kung babaliwalain niya ba yun o mamumuhay pa rin siya sa kasalanan. Okay? Medyo naging controversial ito, no? Si Cardinal Ambo David noong PCNE ay nagsabi na huwag isipin ng mga Katoliko na Katoliko lang ang maliligtas. Eh di may mga nagalit. Sabi, ang turo ng simbahan, extra ecclesiam nullia salus. Outside the church, there is no salvation. Pero, ano yung sinasabi natin? Bagamat napakahalaga ng sakramento, napakahalaga ng misa, napakahalaga ng mga tinatanggap nating biyaya sa sakramento sa simbahang Katolika, hindi natin kayang arokin yung awa ng Diyos. Amen. So kung halimbawa, there are some people who hindi na nila nalaman na yung pananampalataya, pero namuhay ng mabuti, God might have mercy on that person. So hindi natin masusukat yung o malilimitahan yung awa ng Diyos. So dito, makikita natin na kahit 10 na lang yan, sige, alang-alang sa 10 na ito, bibigyan ko ng pagkakataon yung iba na makapagbago pa. Amen. Nice. Amen. Galing. Nice, Father. Galing. Nice, Father. So yun, ang ganda ng Father, ng mensahe doon sa unang pagbasa. Okay. So yun, mga brothers, dako tayo sa ikalawang pagbasa na babasahin ng ating kapatid na si Brother Mark. Okay, so, ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, noong kayo binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Tinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, sa ikalawang pagbasa, Father, ang tinatampok dito yung yung binyag. Pwede pong mas ipaliwanag niyo po sa amin kung ano ba yung mensahe po ng ikalawang pagbasa. Okay, so ang binyag, isa yan sa mga sinasabi nating sakramento ng simbahan. Yes. Meron tayong 7 sakramento. Yung sacraments, yan ay sign instituted by Christ to give us graces, biyaya. Ngayon, ang binyag, ang biyayang ibinibigay sa atin, paglilinis ng kasalanan. Washing away of the sins.
Meron tayong tinatawag na original sin. Mhm. Yung original sin, mga kasalanang minanapan natin kay Eva at Adan, pati rin kasalanan ng parents, grandparents. Kaya siya original sin. Oo, so genealogical sin, kumbaga. Meron din tayong tinatawag na personal sin at ito ay napapatawa din sa binyag, lalo na kung ang bininyagan ay adult na. Kasi may cases tayo ng mga adult baptism. Napaka-rich ng symbol ng baptism. Bakit? Although, sa atin sa simbahang Katolika, dalawa ang paraan ng pagbinyag, di ba? Yung buhos, so binubusan ang ulo ng bata ng tubig, so yan ay pouring. Meron din namang immersion. Yung immersion, yun ay talagang inilulublob yung sa tubig. yung tao sa tubig. Yung iba ginagawa ito, halimbawa sa pag nag-pilgrimage sa Jordan River, sinasariwan lang yung binyag nila, talagang lubog. Pero yun, hindi na inuulit yung binyag. Sinasariwa lang, inaalaala lang. Bakit siya maganda? Kasi yung paglubog sa tubig, it symbolize also na mamatay tayo sa kasalanan. We die in sin. At sa pag-angat natin doon sa tubig, we resurrect. Muling nabubuhay kay Kristo. New life in Christ. Ganun kaganda yung binyag, na namamatay tayo sa kasalanan at muli tayong nabubuhay kay Kristo. Amen. Kaya nga binigyan tayo daw ni Christ ng bagong buhay sa pamamagitan ng binyag. Okay. Oh. Nice. Galing. Okay, no? So, new life in Christ, no? Kasi nilinis tayo para mabuhay para kay Kristo. Yes. So kahit yung genealogical sin, may mga cases ng exorcism na bata pa lang pero nagkaroon siya ng touch ng oppression yung sa demon. Bakit? Kasi daw po yung sin sa family tree. Halimbawa, sa family tree laganap yung pagkonsulta sa albularyo o di naman kaya faith healer na imbis na yung faith healer ay gumagamit ng herbal or something, ang ginagamit nila is black magic. So the very reason kung bakit bata pa lang meron ng sa family tree. Ngayon sa pamamagitan ng binyag, nalilinis ng buo ang kasalanang ito. Kaya napaka-importante talaga ng binyag. Yes. Hindi siya basta-basta, pabinyag nyo na yan, okay na. Tapos sabihin, okay na rin yan. Hindi pala siya ganun. No? Doon yung ma-realize na hindi lang basta binyag yun, kundi isang napakahalagang gawain ng simbahan para sa ating lahat. Amen. Amen. Yes, so ang ganda ng second reading na grabe yung pinakita yung importansya ng baptismo ng binyag. Ngayon naman ay syempre doon naman tayo sa mabuting balita. Di ba? Nababasahin ni Brother Ferdinand. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihayin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.
Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So yun mga kapatid, no? Nabasa na natin yung ating gospel. Dito, narinig natin muli yung the Lord's Prayer, no? Yung panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Tsaka may kinuwento rin dito si Jesus Christ about dun sa magkaibigan. So, Father Jerome, pwede po bang paki-elaborate niyo po sa amin kung ano po ba yung nilalaman nitong ating gospel? Okay. So, yung una, napakaganda nung unang parte ng ating ebanghelyo sapagkat ito ay tumutukoy nga sa nasabi nyo, our Father, yung the Lord's Prayer. So, ito ay kinikilala ng simbahan na perfect prayer kasi si Kristo na mismo ang nagturo. Ano? At kung titignan natin, kanina behind the scene pinag-uusapan na ito nabibig ko. Yung Our Father ay binubuo nung tinatawag na acts na paraan ng panalangin. Kasi 'di ba, minsan yung panalangin nasisentro lang sa supplication, paghingi. Oo, puro kahilingan. Oo. Biro nga namin noon, yung Panginoon nagiging penge noon. Oo. To get something. Oo. Pero, yung sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Jesus, nakikita natin na ang panalangin, it is composed of adoration. Sambahin ang ngalan mo. So, thanksgiving. Contrition muna. C. Contrition, confession, paghingi ng tawad, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tapos, thanksgiving. Although, hindi siya implied. Wala naman dito nakalagay salamat. Pero, the nature of the prayer itself ay, hindi explicitly sinabi yung thanksgiving, pero in-imply. Bakit? Kasi nakikita dito na yung dependence natin is on God, nagbibigay sa atin ng pagkain sa araw-araw, ating binibigyan ng papuri at pagsamba, at yung providence niya para sa atin against all trial, deliver us from evil. So that's itself is a prayer of thanksgiving. Tapos lagi din siya nasa misa, Eucharist. Eucharist is thanksgiving. Tapos supplication, yon, give us our daily bread. Bigyan mo kami ng kanin, tinapay. Yung tinapay, hindi lang siya literal sense of tinapay. Kasi 'di ba si Kristo mismo yung pagkain nagbibigay buhay. So nawa lagi tayo ma-nourish by Jesus' word. Ano ngayon mo lang din na-realize yun? Yung pinipray natin siya, di ba? Bilang Katoliko. Actually, hindi lang lahat ng Kristiyano pinipray ito. No? Our Father. Pero yung nagkakaroon ka ng bagong appreciation doon sa prayer. Oo. Kapag sa Bible mo binasa, kasi si Jesus yung parang siya sa kanya mismo nanggagaling. Hindi yung minemorize natin nung bata tayo, hindi yung tinuro sa school. Kasi pag nasa Bible, parang siya yung kausap mo na ito yung dadasalin. Yung magkukulong ka, di ba, sa isang hindi naman magkukulong, kundi pupunta ka sa isang lugar na tahimik, na kailang ng ama yung nag-uusap, tapos ito yung dadasalin mo. Kumbaga, totoo naman na perfect prayer talaga to. Nakakapanghinayang na hindi natin araw-araw na-appreciate yung prayer na to.
Kasi, siyempre, aminin naman natin, tayo ng mga Kristiyano, kahit tayo mga Kristiyano, tayo mga Katoliko, kung minsan dumudulas na lang sa bibig natin itong dasal na to, hindi naman natin talaga siya ninanamnam. Kasi nga, minsan naanto ka na. Oo. O di ka minsan nagpamadali ka, pandalas ka na ng gano'n, tapos, Father, gano'n. Oo. Kumbaga parang matapos mo na yung dasal. Hindi mo na siya na... Pero sa totoo lang, pagka ninamnam mo, bawat salita, ano talaga siya? Parang ang lapit-lapit mo kay Lord. Oo. Ang lapit-lapit natin kay Father God. Dahil siya lang lahat ang pwedeng magbigay nun eh. Amen. Kumbaga, siyempre, naniniwala naman tayo sa intercessory prayers. Yeah. Pero ito kasing prayer na to, parang ginawa ni Jesus. It is designed na maging straight ang connection mo kay Father. Kaya nakaka-ano siya, pag ninamnam. So sana lang maging ano natin siya, yung every time na dadasalin natin, maging mas ma-appreciate natin tong prayer na to. Amen. 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 Actually po, reminder siya ni Jesus din. Isa sa mga tuligsa ng ibang relihiyon sa atin is nag-uulit-ulit daw tayo ng prayers. Amen. Eh sabi daw sa Bible, huwag kang mag-uulit-ulit ng panalangin. Hindi daw yung kinalulugdan ng Diyos. Pero bakit sinabi ni Cristo yon na huwag mag-ulit-ulit ng panalangin? Kasi ang sakit noong mga tao noong panahon ni Jesus para magmukha silang righteous, dapat matagal silang nagdadasal. Ngayon, dahil matagal kang nagdadasal, anong ginagawa nila? Paulit-ulit nila sinasabi yung nasabi na nila. Dahil ang intention nila, not because of perseverance or persistence, but because gusto ko isipin ng mga tao na matagal akong nagdadasal, righteous ako. Oo. Pakitang tao. Ayaw niya ng pagpapaimbabaw. Pero, bakit naman tayo paulit-ulit nating dinadasal ito? Kasi gusto natin maisa puso yung dasal. So yung intention natin, hindi katulad ng intention nila na pinapahaba yung dasal para magpa-impress. Tayo, paulit-ulit natin yung dinadasal para tumimo sa ating puso. Kasi ang ganda nung panalangin na itinuro ni Jesus sa atin. Kasi dito ipinapakita na kaya natin magdasal na concise. Pero maikli, pero puno at malaman. Oo, kumpleto. Actually, maiksi lang talaga Our Father. Ang iksi ng Our Father, pero napapurihan mo ang Diyos, nakahingi ka ng tawad, nakapagpasalamat ka, at nakahiling ka pa. Yung acts na sinasabi niyo, Father, doon na. So, ayun, di ba? So, ang ganda ng panalangin. Tsaka dito po, dun sa latter part ng gospel, naka-indicate din siya na, di ba sinabi, hindi man pagbuksan yung tao Dahil dahil sa pangungulit. pagbubuksan siya dahil makulit siya. So, ibig sabihin, talagang pag nag-pray ka, pwede mo talagang ulit-ulitin kasi nga, pinapakinggan ng Ama yung kahit ayaw kanyang Persistent. bigyan, dahil persistent ka, pagbibigyan ka kasi mapagmahal nga ang ating Ama. Hindi niya tayo bibigyan ng ahas kung tinapa yung hinihingi natin. So, hindi bawal yung paulit-ulit na panalangin. In a sense, if it is perseverance or persisting prayer, naniniwala tayo na tutulungan tayo ng Diyos sa pagtawag natin. Tsaka ang Diyos naman, may paraan siya ng pagtawag ng pagtugon sa ating mga panalangin. 3. Yung una, yes, ibibigay ko sa iyo agad. Pangalawa, yes, pero kailangan mo muna mag-antay. There's, tawag dyan, a proper time for that. Mas ma-appreciate mo yan sa tamang oras. Pangatlo, meron akong mas magandang nakalaan para sa iyo. There's something more beautiful for you, kaya hindi ko ibibigay itong dinadasal mo na ito. Because there is something more beautiful to come. Amen. Amen. Grabe yun. Thank you. Galing. Amen. So yun mga kapatid, Yes. ang gaganda ng mga readings natin. Sobra. Punong-puno ng mga teachings, punong-puno ng wisdom. Ngayon naman, Father, ano naman po yung pinaka-bottom line nito? Yung connection po ng tatlong binasa natin. Okay. So, sa unang pagbasa, makikita natin dito yung makulit na si Abraham na nagtatanong sa Diyos. So, if we try to see this, Abraham is interceding or act as an intercessor towards the people. So, Lord, kung meron bang 50
na matuwid. Hindi mo na ba gugunawin? May 40, may 30, may 20, may 10. So, siya yung kumukulit sa Diyos, alang-alang sa mga makasalanang tao. Yes. Now, itong intercession na ito ni Abraham, tinitignan ito ng simbahan bilang glimpse o pagpapakita ng magiging role ni Jesus. Si Jesus ay kinikilala bilang mediator, o tagapagitna. So, tayo ay inilapit niya sa Ama. Okay? Inilapit niya sa Ama. Siya yung nag-act as our mediator towards the Father. Okay? Ngayon, sa kasalukuyan, Christ also instituted priesthood. Diba? Yung pagkapare. So, ang pagkapare ng ating mga kaparian, ay mula sa pagkapare ni Kristo. He is the high priest. He is the high priest. At kung paano si Abraham noon intercedes for the people, act as an intercessor, the priest now acts as an intercessor to God. Oo. Pinaka madaling pagpapakita nito, di ba sa misa, sabi ng pare, manalangin tayo. Mas tataas niya yung kamay niya. Sabi niya, manalangin tayo. Siya lang nagsasalita. Manalangin tayo. Pero hindi sumasabay ang tao. It's only the priest who pray. Bakit? Kasi as one mediator, the one who intercedes to the Father, He collects all our prayer and He is the one lifting it up to God. Okay? Oo. Itinataas niya sa Diyos yung panalangin. Itinataas namin mga pari sa Diyos ang panalangin. So, collect. Kaya nga yung prayer na yon, collect. To collect. Kino-collecta yung panalangin, itinataas sa Diyos. Pag tinignan natin sa ikalawang pagbasa, di ba, tinutukoy din doon na ibinyag? So, ang nagtatag ng sakramento na yon si Kristo. Pero, bilang pari, siya yung nagiging in persona Christi, siya ngayon ang nagtutuloy ng binyag na itinatag ni Kristo. Kaya nga, di ba, pag bininyagan mo yung bata, ano yung sinasabi? I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. But hindi we. The church baptize you. But I baptize you. Because Jesus in the person of the priest. Because the priest is in persona Christi. In the person of Christ. That is why siya yung nagbibinyag. Si Kristo mismo, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, napakahalaga ng intercession. At siguro, a takeaway also, madalas din natatanong tayo why we pray to saints and Mary. When in fact, dapat sa Diyos. Pero sabi din naman sa Biblia, ang panalangin ng matuwid, kinalulugdan ng Diyos. So, ibig sabihin, we also ask some to intercede for us. Intercession. Sila yung mamagitan para sa atin kasi nga mas kinalulugdan ng Diyos ang panalangin ng matuwid. Amen. Thank you, Father. Galing. Oo. Magaling. Amen. Praise God. So ngayon, narinig na natin yung connection ng mga binasa natin. Father Jerome, ano naman po yung magiging practical application nito para sa atin? Okay. So, since ang pinag-uusapan natin, priest, in persona Christi, alter Christus, in the person of Christ, another Christ. Siguro, I'm always thankful for the gift of priesthood. Kasi, despite my lowliness, sa kabila ng kaabahan ko, I'm not perfect, I commit sins, pero nagkaroon ng Diyos ng habag sa akin na I see the mystery of how through my words and through hands, the bread and wine becomes body and blood of Christ. Amen. So, sa totoo lang po, pagka sa isang araw wala akong misa sa labas, I make it a point to celebrate Mass kahit na ako lang mag-isa. Amen. Kasi I'm always reminded that this gift of me should be cherished.
And I pray for those people asking for prayers during that Mass. And at the same time, I'm nourished by the body and blood of Christ. So, biyaya of intercession. Ano? And at the same time, being in person of Christ, ito hindi ko makakalimutang karanasan. Nag-anoint ako ng may sakit sa isang lugar sa Bulacan. That was my first anointing. Unang beses ako nag-anointing of the sick. Tapos, nung umuwi ako sa bahay, sabi sa akin ng mother ko, Jerome, may healing oil ka pa ba? Sabi ko, pwede naman magbasbas. Bakit? Sabi, kasi humihingi sa akin yung grandmother mo, kapatid ng lolo ko. Sabi ko, okay, sige, pag may olive oil, magbabasbas na lang ako. Tapos, sabi niya, hindi ka ba nagtataka bakit nahingi? Sabi ko, hindi naman, pero bakit? Kasi daw, the person na na-anoint, diabetic kasi yun eh. Tapos, sugat-sugat na talaga yung balat niya. As in, sugat-sugat. Tapos, hindi na makatayo. Nasa bed na siya, bedridden. After ilang days, the person with sickness, gumanda daw yung tawag dito, gumanda daw yung status, kuminis. Naging okay ang balat. Hindi naman totally kuminis, pero gumaling. Nagkaroon ng improvement. So, pag tinitignan ko, it's not because of me. Amen. It's not because of me. Kasi ang sakramento, nagbibigay ng biyaya kahit sino pa ang minister. Meron nga tayong sinasabi na ex opere operato. So, by the grace itself of the work. Ibig sabihin, by the sacrament itself, grace overflows. Regardless kung yung pare makasalanan, yung pare ay hindi mabuting pare, biyaya yan ng sakramento. So, wala, I'm being reminded humbly na, tawag dito, God is really, God really gave me this precious vocation na I should always cherish. Amen. Thank you, Father. Okay, so So, ikaw naman, Brother J. yes, bro. Ano naman ngayon yung magiging practical application nito sa buhay? Well, ako talaga nag-start, Father din sa gospel, sa prayer. Kasi nabanggit ni Father Job kanina, yung pagdasal ng Lord's Prayer is napapaloob na doon yung buong Acts Prayer, yung ACTS, yung adoration, contrition, thanksgiving, at supplication. Kasi doon na at dito ko din natutunan na yung prayer mo sa iba, yung intercessory, o yung veneration prayer mo. Di ba, Father, yung tatlong klase ng veneration prayer, yung latria, dulia, hyperdulia. Yes. Ang latria kasi, ito po yung sa isang tao or sa isang Diyos lang na prayer. Sa Diyos lang. Para sa Diyos. Ang dulia naman, ito naman sa mga santo, Yes. sa mga saints na inaano natin. Kumbaga, in-intercede din natin yung mga prayer sa mga santo. Sa Tagalog, parangal lang siya. Parangal. Parangal. Pagpaparangal. At saka yung hyperdulia, kay Mother Mary. Yes. Special. Yung mas mataas pa sa dulia. So, isa din yung sa mga tutunang kong prayer, yung veneration na yun. So, sobrang tindi talaga ng aking yung pananaw dito sa panalangin, lalo sa the Lord's Prayer. Kasi ang panalangin, ito yung napapalapit sa Diyos. Tayo ay napapalapit sa Diyos na buong atensyon, buong puso natin is doon nakalaan sa Diyos. Pangalawa, ang panalangin, ito yung dito tayo nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi syempre, sino ba naman yung kinakausap natin? Kasi pag siyang kausap natin, panalangin natin, at sabi mo kanina, attention natin is na kay Lord, at yung presensya ng Diyos ay nasa atin. Kumbaga, doon tayo, saklaw tayo doon sa may aura ni Kristo o ng ating Panginoon. Kasi doon tayo sa kanyang panalangin kasi kausap natin siya. At pangatlo, ang panalangin, dito tayo hinubog. Kasi ako talaga nung una, hindi ako marunong magdasal. Ang dasal ko, typical lang talaga nung pag may problema, Father Jerome, Lord, yung dati ko nag-aaral ako, sana po makapasa ko, exam ko, pero hindi man ako nag-aaral.
No? Tapos, Lord, sana po mapasagot ko na yung nililigawan ko. Amen, Oo. amen, amen. Sinagot ka naman. Sinagot naman. Oo, sinagot naman. Oo. Doon ako makisig. Oo. Di ba, no? Sa panalangin talaga, sobrang powerful niya. Kasi mga kapatid, don't pray until you, until your prayers heard by God. So, pray until you hear God's voice. Magdasal tayo hanggang sa marinig natin yung salita ng Diyos, yung pagtawag niya din sa atin. Kaya sobrang stuck sa akin yung prayer na to kasi simulat sa pool, una pa lang hanggang sa ngayon, hanggang sa susunod na saling-lahi, itong dasal na yon walang upas. Amen. Oo, hindi siya mawawala. Yun po. Nice. Nice. Galing, galing. Amen. Ayan. So, para sa Brother Mark, so paano mo rin siya ma-apply? Okay, so gaya nga nung sa first reading, di ba? Yung ginawa ni Abraham, naging mediator siya. Tayo, dapat maging gaya tayo ni Abraham na mediator. Or kailangan marunong din tayong mag-pray para sa ibang mga kapatid natin. Oo. Okay. Okay na ipag-pray natin yung sarili natin, pero sana maisip din natin yung mga kapatid natin, no? Yung syempre, especially family natin, at yung ibang tao. Amen. Na alam natin, nagkakasala din. Kasi tayo, nagkakasala din tayo. Hindi pwedeng, Lord, ako, gawin yung mabuting tao, sila wag, hindi dapat, dapat, idamay natin sila kasi, para ma-experience din nila yung, yung kapatawaran na pwede nilang matanggap kung ipag-pray natin sila. So, kasi, para sa akin kasi, minsan kasi yung ibang tao, hindi na nga rin sila nakakapag-pray din. So, parang dun sa first reading, remind tayo na dapat hindi natin iniisip yung sarili lang natin. Amen. Amen. Kundi pati yung ibang tao, Amen. sama natin sa mga dasal natin. Amen. Amen. Okay. Doon naman sa second reading, syempre yung baptism. Walang na-appreciate ko yung baptism kasi medyo, nabinyagan, okay na yan. Hindi pala siya ganun. No? Mas ma-appreciate natin siya pag babalikan natin kung ano ba yung binyag. Kasi sinabi nga, muli tayong binuhay para mabuhay para kay Kristo. Yes. So kasi pag inisip mo yung salitang yun, binuhay ka para mabuhay para kay Kristo, magbabago yung perception mo. Hindi na magiging, yung kilos mo magiging mas maayos na, yung panalita mo magiging mas holy na, Yes. mas magiging mas mapagmahal ka na ngayon. Kasi nga, nabubuhay ka para kay Kristo. Masarap yung reminder na yun kasi lagi tayo nakakalimot no? Lagi tayo nakakalimot na minsan akala natin hindi, okay naman ako ng ganito no? Minsan akala natin mabait tayo pero totoo hindi naman no? Kaya dapat lagi natin iisipin, lagi nating babalikan yung ano ba yung importansya ng baptism. Amen. Doon naman sa gospel, siyempre yung prayer namin. Grabe, grabe yung appreciation natin ngayon sa Ama namin o yung the Lord's Prayer. Kasi nga, tinuturuan tayo na laging dasalin yun. Kasi minsan, dasal tayo yung personal prayer. Bitin pa, no? Bitin pa yun kasi nga may mga gusto kang ipagdasal na siguro nga sa tagal-tagal na, tagal mo na pinagdasal, hindi naman na susunod or hindi naman nangyayari. Pero yung Lord's Prayer kasi, kumpleto siya. Kumpleto siya, tapos effective. Kasi nga, si Lord yung nagturo sa atin. Hindi yun basta, bro, ito, dasalin mo. Panginoon yung nagturo. No? At saka nai-remind tayo dyan na yung pagdarasal natin, kailangan araw-araw. Amen. Hindi pwedeng, nasa mood, parang sa pagdasal ngayon, nasa mood ako Teka, may problema ako, kailangan ko si Lord. May hilingin ako. Natripan lang. Oo. Kasi ayun, na-experience natin yan. Yung parang natok ako, di ko na kayang magdasal. Bigyan natin ng time yung pagdarasal. Amen. Prayer Amen. time. Most especially nga, lagi natin isasama yung Ama na. Mas na-appreciate. So kasi, Totoo. tayo kasi tuloy natin siyang dinadasal. Nagmamadali pa tayo. No? Yung pala, dapat natin siyang nandun. Yung po yung sa akin. Amen. 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 Nice. Thank you. Okay, so yun, nasabi ko na yung
paano ba natin ito ma-apply, no? Hindi Mm-mm. ka naman, Brother Fernand, paano natin ito ma-apply? Sa akin naman, gustong-gusto ko kasi yung nabasa nga kanina, Mm-mm. yung perseverance. Persevere, prayer. Yung pagiging makulit ba? Oo. Pero syempre, importante talaga yung message na intercession. So, para sa akin, kailangan magkaakibat siya. Tama naman na we intercede through prayer. Pero syempre, kailangan po, mga kapatid, tayo nag-intercede din through actions. No? Yes. Siyempre, naipagdasal na natin yung kapatid natin. So, yung pangunahing pangangailangan niya, naibigay natin. Oh. Tapos, ngayon naman, in our own capacity, yung base sa mga kakayahan binigay sa atin ng Panginoon, Mm-mm. yung mga resources na binigay niya sa atin, makikialam naman tayo, we intercede naman, subukan natin tugunan naman yung pangangailangan niya. Mm-mm. In a way, totoong magiging daluyan tayo ng grasya ng Panginoon. Ang sarap kaya sa pakiramdam na yung ikaw na mismo, no? Ikaw na yung ginamit ni Lord na tool. Oo. No? Kasi, siyempre, ang mga pare, ang mga bishop, ang mga popes, no? Mm-mm. Sila yung main intercessors ng Panginoon sa buhay natin. Pero ang sarap din naman na ikaw, gagamitin ka rin ni Lord. Kumbaga, napakasimple lang naman ng pangangailangan ng kapatid natin. Mm-mm. Kulang lang siya ng ganito para maabot niya yung ganito. Or sabihin na natin pera. Mm-mm. No? Kasi may limit na pagkukulang ng tao. Yung ba naman simpleng bagay na yun, naasaw pa sa pare. Di ba? Mm-mm. Kumbaga, maging maging pakialamero tayo sa buhay ng kapatid natin in a good way. Kumbaga, mag-intercede tayo, bukod sa ipinagdasal natin sila, kumilos din po tayo. Kasi nga po, tayo po yung immediate na kasama nila. Mm-mm. Tayo yung nakakakita sa pangangailangan nila. Mas nauunawaan natin kung ano yung kailangan nila. At kailangan niya maging persistent, mag-persevere ka, maging makulit ka. Nakikita mo na paulit-ulit lang yung nangyayari sa kapatid mo. No? Susuko ka ba? Paulit-ulit siyang umaayaw, paulit-ulit siyang sumusuko, paulit-ulit siyang napapagod. Ikaw ba ganun din? Susuko ka? Oo. Hindi. Kailangan makulit ka. Kasi nga, di ba sabi nga ni Lord, no? Pakikinggan ka ng Panginoon kapag persistent in prayer ka. Mm-mm. So, yung kilos mo, syempre, natutuwa rin ng Panginoon pag nakikita niya, gumagalaw ka. Kung magiging consistent ka, makikita ni Lord na itong anak ko to, napaka-consistent ito sa akin. Dahil tinutulungan niya yung kanyang kapatid. Mm-hmm. Diba, ang greatest love niya, diba, yung loving your brother, yung iaalay mo yung buhay mo para sa kapatid mo. Yes. So, kung magiging ganun ka, kahit nahihirapan ka na, kalulugdan ka ng Panginoon. Mm-hmm. So, magiging vessel ka ng grasya niya papunta sa kapatid mo. So, ang sarap mo, di ba? Kumbaga, tayo mga hamak lamang, pero naging kasangkapan tayo ng Panginoon. Napakalaking, ang tawag dito, honor, napakalaking privilege, no? Na ikaw, na tayo, no? Na hamak lamang, pero kinasangkapan tayo ng Panginoon para Yes. sa mabubuting gawa. Amen. So yun, Amen. yun po yung para sa akin. Oo. Amen po. Tsaka bro, no, tama ang nasabi nga ni Brother Fernand, persevere in prayer. At okay lang yung paulit-ulit na prayer. Okay lang kung makulitan kayo sa prayer, kasi alam niyo ba, pag nadidinig ng demonyo, yung mga prayer na paulit-ulit, maiirita rin ng demonyo. Kasi nagdarato, ano ba ito si Brother Fernand, ulit yung prayer, di ko na ito lalapitan. Kasi di ba kung kukulit ka rin sa buhay natin, for example, kami ng asawa ko, pag paulit-ulit yung ginagawa, mairita din. Ganun din ang kalaban din natin, pag paulit-ulit tayo nagdadasal. At isang point na talagang nakita ko sa ating mga binasa, especially sa gospel, is yung magkaroon tayo ng personal prayer time talaga. Kasi di ba, may isang sa mga basahin natin sa sa gospel, yung kay Mateo na nabanggit ni Brother Fernand na kung kakausapin mo ang Diyos, ay pumasok ka sa isang silid, kausapin mo siya ng patago, di ba? Sasagutin ka din ng patago, ng ganyan. Di ba? So, magkaroon tayo ng personal prayer time na talagang kakausapin mo ang Diyos. Di ba? Tulad nga yung mga nagdaang palabas din natin. No? Si Lord, walang cellphone yan. Magulat ka kung may cellphone yan, tatawag ka sa cellphone mo. Kasi number one communication talaga sa ating Panginoon, prayer. Lagi natin sasama yung prayer na tinuro sa atin mula pat simulat hanggang ngayon.
siguro maganda rin makita natin, no? Yung prayer, it is a communication. Amen. Yes. So, pag sinabi natin communication, may sender, may receiver. Ngayon, madalas, ang naisip nating paraan ng prayer is our vocal prayer. So, pagsasalita. Pero, it is also a prayer if we intend to listen on what God wants us wants to say to us. Ano yung gusto sabihin sa atin ng Diyos? Kaya minsan, may pagkakataon na we can have silence. We ask God ano yung nais niyang sabihin. And that is also prayer. That's also. Makinig din tayo. Yes. Hindi yung Tayo lang ang nagsasalita. So yun mga kapatid, maraming salamat. Amen. Father, thank you po. Oo, bro. Thank you, Father. Salamat din sa inyo. Maraming salamat mga katinapay muli sa pagsama niyo sa amin. Yes. Kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, yung mga mensahe po na napulot niyo, kung nagustuhan niyo po, please like, share, and subscribe po. At sa ganun, matulungan niyo po kami na maikalat ang magputong balita ng atin. Yung pong maliit na effort niyo po, malaking value po sa atin. Amen. Diyan po sa may baba, meron po diyang comment section. Kung ano rin po yung mensahe na dumating or nakarating po sa inyo, i-leave niyo po dyan yung mga comments na gusto niyo sabihin. Grabe yung session natin ngayon. Oo. Dami natin na-appreciate. Appreciate namin yung The Lord's Prayer, yung Our Father, yung intercessory prayer, no? Yung baptism, no? Grabe. Ngayon lang ulit natin ngayon lang ulit tayo na-remind kung gaano ka-importante yung ngayon. At siyempre, next week, may mga bago na naman tayo para susunan. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ulit kami. Yes. Okay, so lagi po natin tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na buhay. hindi sa bawat salita ng Diyos. Salamat!